to, puro DDS ito. Ito na, mga kababayan, sabi ko sa inyo, bago ko umpisahan ito, topic natin sunod, ako, sa totoo lang, di bali na, Tonyo Boy TV, wala akong pakialam kung hayop ka kasi DDS ka nga. Tangina mo, magaling ka lang sa sapakan pero wala kang utak. Tangina mo. Ito mga kababayan, isa din yan mga DDS. Di bali nang wala akong pera, basta hindi ako bobo, hindi ako tanga. Wag lang tayong gumaya sa mga DDS, wala na nga pera, mahirap na nga, pangit na nga lahi, bobo pa. Speaking of bobo, speaking of tanga, ito, Sara Duterte. Alam nyo ba si Sara Duterte, mga kababayan, napapahamak sa kadaldalan niya at katangahan niya? Di ba abogado siya? Hindi ba ito na-advisean si Sara na bawas-bawasan niya yung kanyang pagiging madaldal kasi napapahamak siya? At kamakailan lang, mga kababayan, napanood ko yung balita na ayaw daw niya magsalita kaya napagalitan daw siya ng kanyang abogado. Bakit? Eto na, mga kababayan. Sunod, alam niyo ba na si Sara Duterte ay ipapatawag ngayon sa Kongreso? Bakit? Sa sobrang kadaldalan niya patungkol sa flood control anomaly or anomalya sa flood control. Na ang sabi ni Sara, eto, she can be invited. Sabi ni Ridon. Bakit? Sa sobrang katangahan, sa sobrang kadaldalan, sa sobrang kabubuhan 2.0 ni Sara. Ito ngayon ang kahahantungan niya. Bakit? Sinabi ni House Committee on Public Account Chairperson at Bicol Saru Representative Terry Ridon na maaari nilang imbitahan si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng committee kung may alam siya kaugnay ng issue ng flood control project. Bakit? Sinabi kasi ni Sara, mga kababayan, na alam daw niya kung sino ang tao na nasa likod ng pagbulsa ng pera na pondo dito sa flood control. Naku po, alam daw niya kung sinong kumuha. Alam daw niya kung sino ang tao na may hawak ng pondo at nagbulsa ng pondo. Kaya ngayon, mga kababayan, ipapatawag siya ngayon sa Kongreso kasi katangahan nga. Ito pa, sunod. Kasunod ito ng naging aligasyon ng Vice Presidente patungkol sa mga kongresista na umano'y sangkot sa anomalya. Ukol dito. Kasi mabigat ho na akusasyon yon, sabi ni Terry Ridon. Pinapagparti-partihan po yung pondo ng bayan. Di ba sa ad ni Ridon? Sabi kasi ni Sara, pinagparti-partihan daw. Pinaghati-hatian daw ng mga congressman. Kasi mabigat ho na akusasyon yon. If she has actual information na talaga she can say na this particular person is receiving kickbacks, then she can be invited to the House inquiry. Pero it needs to be personal knowledge, sabi ni Ridon. Ito, pakinggan ninyo mga kababayan. May video akong nakuha niyan, hindi lang dito sa News 5 na post. Ito po yung post ng News 5, mga kababayan. Patungkol dito kay Terry Ridon na ipatawag nga si Sara kasi may alam daw siya. News 5 po yan na galing. So ngayon, mga kababayan, ipanood ko sa inyo yung video na mismong lumabas sa bunganga ni Sara na alam daw niya kung sino ang mga kongresista na hawak ng pondo at pinaghati-hatian daw ng mga congressman ang pondo. Vice President Sara Duterte is once again taking aim at the Marcos administration, accusing House leaders of being behind questionable flood control projects. Here's the report. Yan na. Not only contractors but even members of Congress themselves should be investigated over the questionable flood control projects. That's the sharp criticism coming directly from Vice President Sara Duterte. Nako! Contractors ay mga tauhan din sila ng mga members of the House of Representatives. 2 tao lang ang nagde-decide sa budget ng Pilipinas. Yun ay si Martin Romualdez at si Zaldico. Patay! At
yung mga kasamahan nila o mga grupo nila, kasama din nila yon sa paghati-hati Nako! noong budget ng Pilipinas. The Vice Nako! President made the remarks in Paris, France, where she met with supporters of her family. If- Sabi ni Sara, si Martin Romualdez daw at si Saldico ang naghawak ng pundo. Tapos, marami daw kongresista ang kasama at pinaghati-hatian daw nila po. Tangina ka, Sara. Tigilan mo yung kadaldalan mo. Mapapahama ka niyan. Tignan mo, daldal ka na naman ng daldal ngayon. Kaya nga sabi ni Jose Claire Castro, ito si Sara, mahilig gumawa ng kwento. Mami Tess, mega love shout out po. Diyos mio Marimar, ayan na naman. Si Romualdez na naman at si Saldico na naman. Ulitin ko ha, sabi niya. Ito. Ito ha. 2 tao lang ang nagde-decide sa budget ng Pilipinas. Yun ay si Martin Romualdez at si Zaldico. At yung mga kasamahan nila o mga grupo nila, kasama din nila yon sa paghati-hati Nako. noong budget ng Pilipinas. The Vice President made the remarks in Paris, France, where she met with supporters of her family. Even abroad, Duterte Tigita nyo? Ayan, sa sobrang kadaldalan niya, sa sobrang kabubuan at katangahan, alam niyo sa totoo lang mga kababayan, kung ako dito sa ganito, dapat tahimik na lang ako eh. Kung may alam ako, total, Diyos ko, kahit naman magsalita ako, wala namang maniniwala sa akin kasi nga kalaban ko sila. Ang problema lang ngayon, instead na hindi ka madadawit ka. Ngayon, ipapatawag ka tuloy ngayon sa Kongreso. At ito, malaking aligasyon ito, mga kababayan. Malaking aligasyon to. Dati, ang kaso niya ay death threat. Yung pagbanta niya kay PBBM, kay Lisa, kay Martin. Ngayon, panibagong kaso na naman ito. Patungkol sa pagbintang niya na si Martin at si Saldico ang may hawak ng pondo at pinaghati-hatian ng mga kongresista. Naku, malaking aligasyon ito. Pag-iinitan na naman siya nito. Nako, Diyos ko, pinangalanan talaga. Kaya nga, di ba, Miss Taylor, alam niyo, mapapahamak siya dito eh. Alam niyo, minsan, alam naman natin eh. Ngayon, pag kinasuhan siya nito, tapos hanapan siya ng pruweba. Ito klaruhin ko mga kababayan, dito sa kadaldalan ni Sara, may paparating, may karoroonan din yan. Hindi nyo ba naalala, ano ba sabi ni Amy Marcos? Amy. Ito ano ba sabi ni Amy Marcos? Kita nyo. Kaso nakapila kay VP Sara, no? Ang dahil-dahil niyang kaso at hindi natin masasabi na kumbaga walang accountability. Marami pa rin pananagutan kasi ang dami pa rin kaso. Nakita naman ninyo sa COA, sangkatutak pa ang kaso sa COA. Disallowance regarding the confidential funds, nakatenga pa rin yan on appeal before COA Commission. Sabi ko sa May inyo tatlong petisyon tungkol sa confidential funds sa Supreme Court. So tuloy-tuloy pa rin yan. Tapos, alam nyo, kahit maging presidente si Sara, 6 na taon, yun, sabihin natin, presidente siya, hindi siya makasuhan. Kasi, ang tawag dito is, may immunity siya. Ang problema mga kababayan, pagbaba niya pagiging presidente, ayun na naman yung kaso. Nga na naman siya. Wala siyang lusot dito. Nako, mga kababayan. Maraming salamat po, Ma'am Evangeline Casero sa yung $20 super sticker. Thank you so much po. Eto na. may COA proceedings sa 2023 confidential funds about OVP, pati na rin ang DepEd. So, hindi kumbaga makakaligtas kung may anomalya man. Talagang maimbestigahan to ng todo-todo. Patay. Meron pang DOJ criminal complaint. Tapos meron pang, di ba ito yung grave threat, inciting to sedition? Chinecheck ko eh.
Patay. Kasi yung iba sinasabi, makakaligtas, makakalusot. Hindi naman, wala naman lusutan. Alam naman natin ang ending ng impeachment, di ba? Magpipila pa rin ang kaso. Ang totoo, may kaso na eh. So para sa inyo, yun ang mas tamang step or... Well, sa ngayon, unless mag-umpisa na naman ang panibagong impeachment. 'Di ba? Sabi ko sa inyo mga kababayan, talagang tad-tad sa kaso si Buday. Yung kadaldalan niya, sabi ko sa inyo mga kababayan, mamamatay na lang to si Buday, yung kaso hindi pa natatapos. Kung ano yung naranasan ni Imelda Marcos noon, na trial of the century, ganon ang magiging mangyari kay Sara. Mark my word. Siya yung pangalawa kay Imelda Marcos. Kung ano yung kasong kinaharap ni Imelda noong napakarami, nung namatay si Apo Lakay, ganun din ang raranasin ni Sara. Tad-tad sa kaso. Diyos mia, mga kababayan. Tapos magsalita ka pa ngayon at sasabihin mo pa, dalawang tao lang ang nasa likod ng pondo. Dalawang tao lang ang nagde-decide sa budget ng Pilipinas. Yun ay si Martin Romualdez at si Zaldico. At yung mga kasamahan nila o mga grupo nila, kasama din nila yon sa paghati-hati noong budget ng Pilipinas. The Vice President made Patay. the remarks in Paris, France. Made a remarks in Paris, France. Nung nasa Paris siya, sa Paris, France, yan ang sinabi niya. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, hindi na to normal. Kailangan nyo pa in-neuro test yan. Mami Tess, maraming salamat yung $5 super sticker. Thank you so much. Nako. At least, Sir Ken, si Madam Imelda na absuelto, si Sara walang lusot. Si Amy na nagsabi, tad-tad ng kaso. Wala naman daw lusutan. Sabi ni Amy. Nako, mga kababayan. Alam niyo mga DDS nito, iiyak na naman. Alam niyo sa totoo lang, mga DDS, huwag niyo nang ipagtanggol si Sara. Bakit Kahit ipagtanggol niyo yan, alam niya ang kahinatnan niya. Biruin niyo si BBM, ikot dito, ikot doon, trabaho dito, trabaho doon, habang si Sara, gala lang. Tignan ninyo, mga kababayan, ito yung sunod. Ito na. Speaking of BBM. Ito. Kita